Sa ibang balita naman, maaaring makaapekto sa proseso ng bidding ng COMELEC ang inihaing protesta ng kumpanyang Smartmatic TIM sa COMELEC Anbank. Ito ay matapos madiskwalipika ang naturang kumpanya sa ikalawang bahagi ng bidding para sa pag-upa ng bagong voting machines para sa 2016 national elections. Si Ria Fernandez sa detalye. May direktang epekto sa isinasagawang bidding process ng COMELEC Bids and Awards Committee o BAC ang magiging desisyon ng COMELEC Anbank sa inihaing protesta na Smartmatic TIM matapos madiskwalipika sa second stage ng bidding para sa pagpapaupa ng mga bagong voting machines na gagamitin sa 2016 elections. Ito ang pahayag ng hepe ng BAC na si Attorney Helen Aguila Flores sa kanyang interview matapos ang pre-bid conference para sa mga teknolohiyang optical mark reader o OMR at direct recording electronic o DRE. For example, Anbank would issue a final decision reversing our decision, then we will have to proceed on to post-qualification going back to the first round. We have to abandon the second round to proceed on and continue the first round. Dahil dito, may pangambang baka mahuli na ang komisyon sa itinakda nitong schedule sa paghahanap ng magsusupply ng mga bagong makinang gagamitin sa pambansang halalan sa susunod na taon. Pero ayon kay Flores, As of the last meeting with the steering committee, so far sinabi naman po ng end user unit departments na kaya naman po. I think our superiors have contingency plans. itinanggi naman ni Flores ang espekulasyong palabas lamang ng COMELEC ang diskwalifikasyon sa Smartmatic para pagdating sa dulo ang naturang kumpanya ang kanilang papanigan sa oras na magkaroon ng failure of bidding. There is no such ploy as far as this committee is concerned. I can only answer for this committee. All of our actions, our decisions, our processes are based on the law. That is all that we can say regarding that. We comply with the process. The procurement process is really highly technical in the sense that there is a first round, there is a second round. Each of our decision could be the subject of motions for reconsiderations. There is no summarized way of deciding on procurement. We have to comply with the Republic Act 9184 and its implementing rules. Samantala, beberipikahin ng BAC ang akusasyon ng Smartmatic sa nag-iisa nitong kalabang Indra Sistemas na isang Espanyol na kumpanya. Kasunod ito ng hiling ng Smartmatic na i-blacklist ang Indra dahil sa mga hindi magkakatugmang impormasyong nakalagay sa mga isinumite nitong dokumento. We need to verify if these grounds are the ones that are cited under the law. There are two sets of grounds in blacklisting. Grounds or acts by the bidder that are committed during bidding and acts that are committed during contract implementation. If these are acts, omissions, or whatever, violations of the procurement law that are committed during the bidding, then we will have to verify our facts if indeed these allegations are true and were committed during the bidding that we are conducting. Lunes ng umaga nang magkaroon ng pre-bid conference para sa second stage ng bidding sa OMR at DRE. Dito, tanging ang kumpanyang Cytil lamang ang bumili ng bidding documents para sa DRE. Itinakda ang Marso 20 bilang huling araw para sa mga klarifikasyon habang ang pagsusumite ng mga bid sa BAC Secretariat para sa second stage ng bidding sa 410 DRE at 23,000 OMR ay hanggang Marso 30 alas 9 ng umaga. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.